May nag-request sa atin ng reaction video. Mayroon kasing video na kumakalat ngayon sa internet at karamihan sa mga kalalakihan hindi nila napapansin kung gaano ito kadelikado. May isang Filipino influencer, hindi na lang natin pangangalanan, ngunit kilala nyo na yan, na nagsasabi na bilang lalaki raw, huwag mong hahayaang malampasan ka ng babae mo, na hindi dapat siya mag-grow professionally, hindi dapat siya kumita ng mas malaki sa'yo, at hindi dapat siya maging better kaysa sa'yo. Dahil kapag daw nangyari yun, iiwan ka raw ng babae, o yun daw yung pangunahing dahilan kaya ka iiwanan ng babae mo. At kung isa ka rin sa mga naniniwala dito, kasama ka rin sa problema. Dahil hindi ito basta simpleng opinion lang ng isang random na vlogger o influencer dyan. Ito ay klase ng mindset na unti-unting sumisira sa mga kalalakihan at sa relasyon nila. At hindi ko rin naasahan na magugustuhan mo ang sasabihin ko rito. Kesyo marahil na brainwash ka na kaya hindi ka sasang-ayon sa sasabihin ko rito. Ngunit para na rin sa kapakanan mo, kailangan mo itong marinig. Sana may konting critical thinking at discernment ka pa. At hindi ka basta-basta naniniwala sa mga nakikinig mo lang sa social media, dahil ipapakita ko sa iyo rito kung bakit mali ang ganitong pananaw. Imumulat kita kung paano ka nito unti-unting ginagawang tanga habang inaakala mong tumatalino ka. So hit the like and subscribe button at buksan mo ang isip mo para na rin sa sarili mong ikakabuti. At kung gusto nyo ng mga ganitong reaction content kung saan dinadissect natin ang mga napapanahong issue ng mas may lalim, i-comment nyo lang kung ano at alin ang gusto nyong isunod natin. Ngayon, makinig ka. Ito ang konteksto ng issue. May influencer na nagsabi na para raw mapanatili mo ang babae mo, kailangan mong kontrolin ang growth niya. Kontrolin ang growth niya sa paraang dapat siyang manatili lang sa bahay, hindi magtatrabaho, hindi magle-level up at hindi mag-grow. Dahil once daw na ma-outgrow ka niya financially, professionally, individually, iiwan ka raw nito. Kumbaga, sa madaling salita, ang solusyon niya sa insecurity ng lalaki ay pigilan ng babae. Nasusundan mo ba yan? Uulitin natin. Sa madaling salita, ang solusyon niya sa insecurity ng lalaki ay pigilan ang babae. Pumasok na ba sa tenga mo? At dito nagkakamali ang karamihan. Alam mo kung bakit? Hihimay-himayin natin ito ng mas malalim. Makinig kang mabuti. Ito ang problema sa ganitong mindset. Hindi ito alpha, hindi ito dominance, hindi rin ito leadership. Alam mo ang tunay na tawag dito? Ang tawag dito ay takot. Takot na maiwan, takot na hindi siya maging sapat, at ito ang pinakamatindi, takot na ma-expose siya bilang lalaki na walang ibang kayang i-offer. Nasusundan mo ba yan? Bigyan natin ng konting emphasis yung huli. Natatakot kang mag-grow yung babae mo kasi kapag nag-grow siya, ma-expose ka. Ma-expose ka kung gaano ka kapalit-palit na uri ng lalaki. Kumbaga, napaka-replaceable mo pala. Kasi sa oras na ma-outgrow ka niya, wala ka ng ibang kayang i-offer para mag-stay yung babae. Naunawaan mo ba yun? Kaya anong ginagawa mo? Imbis na i-level up mo ang sarili mo, pinapababa mo yung babae. Ang galing, hindi ba? Imbis na itaas mo yung sarili mo, ibinababa mo yung babae mo. Kasi natatakot ka na baka malampasan ka niya. Tingnan mong kasuputan yan. Tapos nagtuturo ka kung paano hindi magiging supot. Totoo ba yan? O gawa-gawa mo lang yung mindset na yan para makakuha ka ng atensyon at pag-usapan ka sa social media kasi may validation issue ka sa sarili? Gusto mo lang na pinag-uusapan ka kasi doon mo nararamdaman na nagiging mahalaga ka, na nagiging significant ka, na meron kang papel sa mundo. Tama, di ba?
Tandaan nyo itong lahat, kapag kailangan mong pigilan ang isang tao para lang manatili siya sa'yo, hindi ka malakas niyan, hindi ka isang alpha, hindi ka astig, hindi ka maangas, at hindi ka tunay na lalaki. Isa kang mahinang nilalang na kumukuha ng lakas sa kahinaan ng iba. Nasusundan mo yan, at psychologically, napakalinaw nito. Ginagawa nila yan, alam mo kung bakit? Dahil sa ego, dahil sa insecurity na hindi nila kayang aminin sa sarili nila. Kumbaga, subconsciously ganito ang nangyayari sa isipan nila o yung tinatawag na thought process. Ganito ang thought process nila dyan. Hindi ako sigurado sa value ko, kaya kailangan kong siguraduhin na hindi siya tataas. Yan, ganyan. Ganyan ang nasa isip nila. Akala ng karamihan control ang tawag dyan. Ngunit ang totoo, defense mechanism talaga yan. At ito ang mas malala. Alam mo kapag hindi siya nag-grow, hindi ka na niya iiwan, di ba? Ngunit ang totoo, mas mabilis siyang lalayo sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae walang matinong babae ang gustong ma-stuck. Walang matinong babae ang nanaising isakripisyo ang sarili niyang potensyal para lang protektahan ang marupok at inflated ego ng isang lalaki. Nasusundan mo ba yan? Kaya ganito ang nagiging resulta. Nagiging controlling ka, nagiging insecure ka, at unti-unti mong sinisira yung respeto ng babae sa'yo. Gusto mo ng real talk? Pakinggan mo ito. Ang babae, hindi naman yan basta-basta umaalis dahil mas malakas na siya sa'yo o na-outgrow ka na niya. Iiwanan ka niyan dahil napagtantunan niyang mas mahina ka pala kaysa sa inaakala niya. Naunawaan mo ba yung sinasabi ko? Pero bakit ba may mga ganitong mindset na nagsisilabasan ngayon? Simple lang naman, maraming lalaki ngayon ang hindi talaga nagle-level up. Ngunit gusto nila at nagde-demand sila ng high value na babae. Hindi sila disciplined, hindi sila nag-i-improve, lalo na sa mindset at utak nila. Pero gustong-gusto nila ng loyalty, submission at respect ng babae. Kaya anong shortcut nila? Control. Control ang gusto nilang mangyari. Kontrolin ang babae, pati growth nito para hindi mawala. Ano yan aso? Mag-alaga ka na lang ng hayop tapos ikulong mo. Tsak hindi ka iiwan yan. Ang problema kasi sa ganitong mindset, imbis na maging better ka bilang lalaki, pinipili nilang gawing smaller yung babae. Takot na takot ka kasing iwanan. Nagsusumigaw yung insecurities mo rito at nakakabingi ito sa totoo lang. At alam mo ang masakit dyan, may mga lalaki na naniniwala dito. Hindi dahil totoo ito, kundi dahil convenient. Mas madali kasing pigilan ng ibang tao kaysa ayusin ang sarili mo, di ba? Tama, hindi ba? Mas madaling manghila ng ibang tao kaysa ayusin ang sarili mo, hindi ba? Sanay na sanay ang Pinoy dyan. Ngayon isipin mo ito. Kung susundin mo ang ganitong mindset, oo, baka hindi siya mag-grow. At oo, baka nga manatili siya. Ngunit anong klaseng relasyon naman ang mayroon kayo? Isang babae na walang choice, isang babae na limitado, isang babae na hindi fulfilled. Tapos pagdating sa dulo, either iiwan ka rin yan o mananatili nga sa sayo pero wala nang respeto sayo. At ang mas masahol pa dyan, ikaw mismo, hindi ka na lalaki, isa ka na lang bantay. Hindi ka na partner, ang tawag na sayo ay tagabantay. Kasi kung hindi ka magiging full-time na tagabantay, baka mamaya mag-grow yung babae mo, hindi mo mabantayan, iwanan ka, hindi ba? May bago ka na ngayong role, hindi ka na partner, hindi ka na asawa, isa ka ng full-time tagabantay. Ganyan ang dahilan kung bakit maraming relasyon ang namamatay na kahit magkasama pa. At yan din ang magpapabagsak sa'yo.
Ngayon, ito ang dapat mong maintindihan. Kung tunay kang lalaki, hindi mo trabaho na pigilan ng babae dahil hindi ka bantay. Trabaho mo na maging lalaki na hindi kayang i-outgrow. Malaking kaibahan, hindi ba? Hindi mo kailangang kontrolin ang growth ng babae. Ang kailangan mo ay pantayan o lampasan ang sarili mong kahinaan. Dahil ang tunay na lalaki, hindi yan natatakot na umangat ang babae niya dahil alam niyang kaya niyang umangat din. Naunawaan mo yan. Kung iiwanan ka ng babae dahil mas umaangat siya sa iyo, hindi siya ang problema. Ikaw ang hindi nag-grow. Real talk, hindi ba? At kung ang solusyon mo ay control, hindi ka leader, hindi ka alpha, at hindi ka lalaki, isa kang insecure na manipulator na takot maiwanan ng mga taong nasa paligid niya. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, anong klaseng lalaki ka? Yung kailangang pigilan ng babae para manatili siya sa iyo? O yung lalaki na kahit anong taas ang marating ng babae, ipipiliin ka pa rin niya? Mananatili ka bang insecure o aayusin mo ang sarili mo? Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang dyan ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.